Magandang umaga po, magandang hapon po. Ito babalita ko lang sa inyo yung lumalabas na yung COMELEC, yung second division niya na pinangungulahan ni Ray Bulay, commissioner, ay nag-disqualify ng isang kandidato na totoong Pilipino naman pala. Ano ba nangyari sa inyo? Pinapaboran niyo lang si Abante kasi si Abante ginagamit ang lakas niya kay Romualdez. Akalain mo sobrang lakas talaga ni Mr. Abante sapagkat yung anak niya na si Attorney Princess Abante ay ginawa pang spokesman ng isang speaker. So he is a speaker who cannot speak. That's why he needs a spokeswoman. Grabe naman. Sobra naman kayo kabalahura. Halatang halata na talaga kayo. Maghunos dili naman kayo. Ano gusto niyo gagawin para ipapanalo si Abante? Pinipinitin niyo ang nanay ni Joey Abante ay purong Pilipina. Pinanganak siya noong 1962. Ang kanyang tatay ay Chinese noong ipinanganak si Joey Oy, noong panahon na yon. Tapos 1967, naging naturalized citizen si tatay ni Joey Oy. Ang nanay niya ay Pilipina. So ngayon, kung sasabihin natin, basihan natin ay 1935 Constitution, nagsasabi roon ng sinumang anak ng Pilipina na babae at mga foreigner ay kailangan pa pagdating ng kanyang majority age ay kailangan siya manumpa na kung gusto niya pinili niya pagka-Pilipino. Ngayon, sa kaso ni Joey Oy, pinanganak siya 1962. Ibig po sabihin, 1973 Constitution pumasok na ay 11 years old siya. Kaya susundin natin, sabi niya, 2004 ay una siya naging konsihal ng Manila City, 6th District. So, ilang taon siya noong 2004? 2004 minus 1982, which is 22. 22 years old. So, nasa majority siya. Nung pagsumpa niya bilang konsehal ay katumbas na yon sa pagsusumpa niya na pinipili niya ang pagiging Pilipino. Ano bang klase itong nangyari sa COMELEC natin? Nagpapagamit kayo. O ngayon din, sa totoo lang, yung Duterte Party List, ayaw ko naman yan, pero wala tayong magagawa. Pinag-usapan ay kung tama bang desisyon o hindi. Tahasan ko sinasabi na mali po ang desisyon ng second division ng COMELEC sa pagsasabi na disqualified ang Duterte Youth Party List sa rason na hindi raw ito nakapagpapublish sa dyaryo ng kanilang petition. Tahasan kung sinasabi na mali rin yun sapagkat po ang batas mismo nagsasabi, party list law, nag-uutos na ang may obligasyon na magpapublish ay COMELEC. Hindi po yung party list na nag-apply. Kung totoo man yan na hindi na-publish, kayo ang COMELEC ang mananagot. Hindi po yung tao na nag-apply lang. Ay, nako. Kaya dito sa kaso ni Man Abante, dinisqualify nyo si Joey Oy na totoong Pilipino. Tapos ipaupo nyo lang si Abante. Anong klaseng mga pandarambong na itong ginagawa ninyo? Oh, nakakatawa lang kasi yung mga makabayan na mga grupo, yung kuno magaling sila, yung mga makapabor sa mga kakamping o kadilaw, ay kuno sila ay tama at sasabihin nila na mali yung Duterte list. Ay, kung mali man yan o hindi, wala na akong pakialam doon. Hindi ko issue kung matanda o bata yan sila. Pero sinasabi po ng abogado nila dati na si George Erwin Garcia na ang Duterte Youth Party List ay hindi po youth kundi young professionals. Tanong nyo kay Erwin Garcia. So ngayon, ang issue na lang dito, na-publish ba o hindi? Kung hindi man na-publish, ang tanong, dapat ba silang tanggalan ng karapatan na magiging party list dahil sa hindi na-publish? Ang sagot ko dyan ay hindi po dahil ang batas mismo ng party list system ay nag-uutos na ang COMELEC mismo ang may obligasyon magpapublish. At kung ginawaran na ng COMELEC yan ng standing bilang regular na party list ay tapos ng usapin.
Ganon lamang po. Walang sinumang tao ang magsasakripisyo ng dahil lamang sa kagagawan ng ibang tao. Ang gumawa ng kasalanan ay ang kumilik. So hindi mo pwede parusahan yung taong kinasangkanakan na naging biktima sa gawain ng kumilik. Ito naman, gawain din ng kumilik ito. Biro mo ideklara niyo si Joey Oy na hindi naturalized Pilipino. Ito pong sirkumstansya ni Joey Oy. 1962, pinanganak siya. Panahon na yon, nakasal ang nanay niya at tatay niya, presumably, ay sa Manila. Sa Pilipinas siya nag-aral, mula elementary hanggang sa matapos siya sa kolehiyo. So ngayon, ang tatay niya ay Chinese nung ikinasal sa nanay niya na buong Pilipina. Tapos 1967, nag-apply pagka-Pilipino tatay niya at naging Pilipino naturalized noong 1967. So ngayon, pagkaganon, ang tanong, siya ba ay kailangan pa bang makonsidera na Pilipino? Kung titingnan natin ang batas na 1935 Constitution, nagsasabi po na ang sinumang ipinanganak sa nanay na Pilipina o Pilipino at ang foreigner na lalaki ay pagdating ng age of majority ng taong yon ay may karapatan siyang pumili kung alin ang citizenship na pipiliin niya. Pilipino ba o yung citizenship ng tatay niya? Ngayon, hindi natin maipagkailan na nag-aral siya hanggang college, hanggang matapos sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa pag-enroll pa lang, mga papel, yung nanunumpa, nag-attend ka lang, di ba anak, mag-attend ka lang ng Bayang Magiliw, nanunumpa ka na noon, na Pilipino ka. Araw-araw pa naman ang Bayang Magiliw sa school. Oh, yung pagbabayang Magiliw sa Bayang Magiliw, ano bang lupang hinirang. Pagkakanta lamang niya ng lupang hinirang araw-araw ay sobra na sa pagdeklara na kailangan na gusto niya maging Pilipino. Maliban dyan, tumakbo siya at nanalo pagkakonsihal sa Manila noong 2004 na 22 years old pa lamang siya. At age of majority sa noon. Nung pagsumpa niya bilang konsihal ay sobra-sobra na at sapat. Sobra na sa sapat para sabihin na nagdeklara siya na siya ay gusto na maging Pilipino. Kasi ang nanay niya, Pilipina. Ngayon, dahil naturalized naman ang tatay niya, hindi niya na kailangan magdeklara. Kasi cured na, hindi na kailangan kasi naging Pilipino na rin ang tatay niya. Maliban na lamang kung hindi naging naturalized ang tatay niya, saka pa lang po niya kailanganin na magproklama, magdeklara si Joey Oy na gusto niya maging Pilipino. Ano bang klaseng merong kumilik tayo? Ginagawa niyong lahat para makampihan mga bataan ni Romualdez. Gusto ni Abante makaupo bilang congressman. Ang lakas naman talaga kay Romualdez. Si Romualdez ang nagsisikretong utos diyan sa Comelec. Kay George Erwin Garcia. O ngayon, bakit ko nasabi yung sobrang lakas? Akalain mo ba naman yung anak ni Abante? In-appoint ng speaker na hindi makapagsalita. In-appoint ang anak ni Abante na si Attorney Princess Abante na magiging spokesman ng House of Representatives. Ganun kalakas yan. Matindi. Kaya ang problema sa Pilipinas ay andun pa rin yung walang fairness ang lahat. Kung magiging fair lang sana tayo lahat, sana ay dapat kikilalanin natin ang buto ng tao. Dito parang isinasantabi ng Comelec ang boto ng tao na gustong magiging congressman ay si Joey Oy. At ikaw naman, Representative Benny Abante, isa lang po ang ibig sabihin niyan, nakakahiya po para ikaw ay umupo bilang congressman dahil nang pinadisqualify mo si Joey Oy. Kasi ang katotohanan ng buhay, mas majority pa rin ang ibig sabihin nun, majority ang botante na ayaw bumoto sa iyo. Na ayaw sa iyo. Kaya talo ka kay Joey Oy. Although maliit lang naman ang lamang ni Joey Oy, 1,388. So magandang laban naman. Why not do it, Mr. Abante, by filing a recount ngayong July 1. Total, mayroon ka namang time to file up to July 15. Ganun na lang gagawin mo. So, kasi kailangan nyo si attack dog nyo kasi si Abante.
sa Quadcom namamayani kasama ni Paduano. Kasama na kung sino-sino pa ni Jewel Chua. Kasi tinalo siya sa kwan at dapat may kasama si Jewel Chua. Ganun ang gusto niya mangyari. Okay? So just saying so mag-shoutout na lang ako. Si Ami Calnia, good afternoon po. Toto, watching from Dait, Camarines Norte. Okay, maray na hapon. Si Astra Cousin, tambaluslos ang batas ngayon. Okay, Lerma Jacinto, another oppressive and corrupt acts of Martin Romualdez and George Erwin Garcia. Okay, so Regine Ford, Papa Road, nagbayad yan si Abante para makaupo lang. Si Gerly Dutillas, may unfinished business si Abante kaya ginawa ng paraan ni Martin. Yun nga, Gilly Ramirez, baka bilyon ang binayad ni Abante kay Garcia. Rodel Don, dapat yan ay si Chairman Garcia ang ma-impeach. Argo, salamat po sa iyong na super sticker. Salamat po at makatulong po yan at hinihingi ko po sa inyo, Rodel Don, binigyan niyo po ako sa akin pong sa aking GCash at bangko, bigyan niyo ko po ng inyong donation para po ipambayad ko sa Senate Electoral Tribunal para makapagkaso po ako ng kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Gusto ko siya matanggal sa pagkasenador kasi Amerikano po siya. May passport siyang i-reach si Mr. Tulfo. Yan lamang po at magandang hapon po sa lahat.